Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Muli po si Nancy Bichan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Navarro. And today our devotion talks about ano ang top 1 killer ng kayabangan. So, our concept is all about kenosis. So, ang salitang kenosis ay mula sa salitang Gregorio na kenyo na nangangahulugang to empty o pag-aalis sa sarili. So, ito ay tumutukoy sa ginawa ni Jesus Christ sa Philippians chapter 2 verse 7 kung saan iniwan niya ang kanyang karangalan bilang Diyos hindi sa pagkawala ng kanyang pagka-Diyos kundi sa voluntaryong pagpigil sa kanyang kapangyarihan upang magpakumbaba. Hindi niya tinanggal ang kanyang pagka-Diyos kundi tinakpan niya ang kanyang kawalhatian upang maging tulad natin. Sa kanyang kababaang loob is ipinakita niya kung paano tunay na pumatay ng kayabangan. So, our Bible readings for today is all about Philippians chapter 2 verse 5 to 8 ASND version. Magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ng karangalang ito at namuhay na isang alipin. Pinanganak siyang tulad ng isang tao. Nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, this is the key ideas on kenosis. So, yung first is the Son of God, Jesus, emptied himself. So, pinili ni Jesus Christ na pababain ang sarili at ipamuhay ang buhay ng isang lingkod, hindi bilang isang hari. Sa halip na ipaglaban ang karapatan niya bilang Diyos, pinili niyang magpakumbaba. Second is the emptying was addition, not subtraction. So, hindi inalis ni Jesus Christ ang kanyang pagka-Diyos, isinama niya ang pagiging tunay na tao. Ang kanyang kapakumbabaan ay hindi pagkawala ng kanyang kalikasan, kundi voluntaryong pagpipigil sa kapangyarihan niya. And lastly is the humility of Jesus kills our pride. So, sa pagtingin sa kababaang loob ni Kristo, nawawala ang anumang dahilan para magmalaki tayo. Kung ang Diyos mismo ay nagpakababa, sino tayo para hindi gawin ito? So, dadako na tayo sa ating application, humility in action. So, yung first is examine if pride is growing in your heart. So, dapat nating tapat na suriin kung may mga bahagi ng ating buhay na nagpapakita ng pagmamataas. Ang di napapansing pride ay unti-unting pumapatay sa ating espiritual na buhay. Second is eradicate pride with the humility of Christ. So, dapat natin isuko sa Diyos ang mga hangarin ng pagmamataas at palitan ito ng kababangang loob ni Jesus Christ. Ang kanyang halimbawang ating sandata laban sa kayabangan. And lastly, exemplify the mindset and humility of Christ. So, sa araw-araw, piliin natin ang paglingkuran kaysa paglingkuran. Ang pagpapakumbaba kaysa pagpapataasan. Dapat natin isabuhay ang isip ni Kristo sa lahat ng relasyon at desisyon. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And this is my answer. So, ang kababangang loob ni Kristo ang pinaka-epektibong pamatay ng kayabangan. Sapagkat ipinapakita niya kahit siya ay Diyos, handa siyang maglingkod at magpakumbaba. Wala siyang dapat patunayan, ngunit pinili niyang mamuhay bilang lingkod para iligtas tayo. So, sa harap ng ganitong kapakumbabaan, ano pang silbi ng ating pagmamataas? So, ang pagmumuni-muni sa buhay at kasakripisyo ni Jesus Christ ay dapat pagdurog ng ating puso at alisin ang lahat ng yabang dahil sa kanyang kababangang loob, makikita natin ang tunay na kadakilaan. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong halimbawa ng tunay na kababangang loob. Turuan mo po kami na ang dakila ay hindi ang nagpapataas ng sarili, kundi ang handang maglingkod at magpakababa. Patawarin mo po kami kung may mga yabang pa rin sa aming puso. Parin mo ang aming pagmamalaki at bihisan mo po kami ng iyong kababangang loob. Hayaan mong makita ng mundo si Kristo sa aming buhay. Sa iyong pangalan. Amen.